Okay, so tayo po ay nagpapasalamat nga po sa Panginoon ngayong umaga. At atin pong pinag-uusapan ngayong buwang ito ang tungkol po sa giving. No, sabi ko nga po sa inyo, paminsan-minsan. Yung ibang mga simbahan, yearly meron silang schedule. Pero tayo ho, paminsan-minsan na nag-aaral ng paksang ito. At ngayon nga po sa buwang ito, ito po yung ating pinag-uusapan at ang atin pong dalangin sa Panginoong Diyos ay hindi lamang tayo nakapag-aral, kundi natuto sa ngayon sa itinuturo ng ating Panginoong Diyos sa atin. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa pagsisimula. 2 Korinto, Kapitulo 9, talata pong 6 hanggang sa talatang 10. Ang atin pong babasahin. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasiya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kaniyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. At ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. Panginoon namin Diyos, salamat po sa aming binasang talata. At salamat po, Panginoon, na kami po'y makakapag-aral na muli. Aming Ama, ihanda mo po ang aming mga puso, ang aming mga kalooban. Alisin mo po, Panginoon, ang mga negatibong diwa, mga negatibong kaunawaan sa aming buhay. At hayaan mo pong kami po'y maging positibo. Kami po, O Diyos, ay tunay na magkaroon ng kagalakan at biyaya sa gawaing pagbibigay. Pagpapalain mo po ang aming pag-aaral. Tutulungan mo po kami sa magitan po ng pagkilos ng inyong Santong Espiritu. At tutulungan mo po, O Diyos, ang inyong tagapagsalita. Ang lahat ng ito ay aming dalangin na may pagpapasalamat at hinihingi po ang lahat sa dakilang pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo po'y magsiupo. Okay. So, ngayon pong umaga, ang ating pong paksa ay ang pamagat Christian faithfulness and honesty in the work of giving. No? Christian faithfulness and honesty in the work of giving. No? So, dito po sa salita nating faithfulness, well, meron tayo diyang kapaliwanagan na pag sinabi nating faithful, no? Marahil ang sabi mo, ako na may nagbibigay I am faithfully giving to God. Every time ay ako na may nagbibigay. Pero sometimes, yung kumbaga, regularly ginagawa mo ito. Pero yun pong with honesty, yung word na honesty, kadadagdag ko lang po yan ngayon, no? Ay hindi lamang ikaw nagbibigay ng iyong ibinibigay, kundi ang ibig sabihin nito ay dapat mong ibigay ang dapat mong ibigay. Yun po yung honesty. No? Kaya po ang atin pong pag-uusap ay sa bahaging ayan. Christian faithfulness and honesty in the work of giving. Na
Faithful ba ako? Marahil sabihin mong, yes. Pero yung second question, honest ba naman ako? No. Alam po niyo, kalooban po ng Panginoon na tayo maging faithful at tayo po ay maging honest. No? Alam po niyo, sa ating pinag-aaralang ito, hindi ang pinag-uusapan natin dito ay kung sino. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang Diyos. No? Ang kanyang mga salita, ang kanyang kalooban sa ating buhay. No, huwag niyo hong iisipin na ito yung instruction ng pastor. No. Ang isipin po natin, ito ay aral sa atin ng Panginoong Diyos. No? Kumbaga yung ating puso, Lord, ano po yung instruction mo sa akin? Ano po yung dapat kong matutunan sa aking buhay? Na dapat kong gawin upang ako'y maging kalugod-lugod sa inyo. Di ho baga ang pinakagusto natin, maging kalugod-lugod tayo sa Diyos? Amen po ba? Okay. Ayaw natin na tayo po na mga mananampalataya ay hindi nakakalugod sa Diyos. O kumbaga sa isang lugar, no, pagka ikaw ay malapit doon sa, minsan doon sa iyong mga kabarkada, pagka ikaw ay pumupunta sa bahay ng iyong kabarkada, kaibigan, halimbawa nasa loob ng isang room, no? Halimbawa, ako yung kabarkada nyo, ako'y naririto, ang inyong upo ay naroroon sa huli. Hindi ganun ang kabarkada ano? Pagka kabarkada, kung sa ako naroroon din yung kasama. No? So I hope nakukuha nyo ang point ko. Ang ibig ko pong sabihin, sana po, sa harapan ng ating Panginoong Diyos, ang maging kalooban natin ay hindi yung tayo ay malayo dahil alam nating tayo ay hindi honest sa Kanya. No? Kundi tayo po ay malapit na malapit sa Kanya sapagkat tayo po ay faithful at tayo po ay honest. Pagka po wala yung faithfulness and honesty, mahirap pong umupo ng katabing-katabi. Kung gusto mo palagi ka ng malayo-layo. Tama ano ho? Pagka kayo merong kagalit, gusto mo'y naroroon ka at siya'y naririnig. Pero pagka ang panahon ay ayos na ayos, gusto niyo kayo'y dail-ilan No? Alam ka niyo, dail-il? Ano? Nagkakagayon. Palagi na lang itong mga magkadail-il. Na doon sa mga hindi Tagalog, yan po'y dagdag, wala yan sa diksyonaryo. Okay. So, sa loob po ng isang buwan, ay tayo po'y nag-aral nga po ng bagay na ito tungkol sa giving. Bagaman iba yung naging approach natin, hindi na po natin inisa-isa yung tithe offering. Last Sunday po binanggit ko, merong 5 kinds of giving. Tithe, offering, faith promise offering, sacrificial offering, and ano pa yung isa? Love offering. No. Binabanggit lahat po ng Bible yon. At alam po niyo sa atin pong pag-aaral na ito, pinag-aaralan po natin ito sapagkat ito po'y itinuturo ng Biblia. Mahirap pong hindi natin ito maunawaan. No? At mahirap din po naman tayong gumawa ng aral na hindi naman itinuturo ng Bible. Ano ha? Against tayo ron. Sa tayo gagawa ng aral na hindi naman itinuturo ng banal na kasulatan. Ngayon, ang giving po ay itinuturo ng banal na kasulatan. No? Ito pong tithe and offering. By the way, para po sa kaalaman ng masabi natin, marahil kulang pa tayo sa kaalaman. Yun pong tithe, yan po'y sa Panginoon. Leviticus chapter 27 verse 30. Now, paki-flash natin yung talata. Yan po'y sa Panginoon. At wala pong instruction sa Bible na ang tithe ay hindi na po sa Panginoon. Basahin po natin, o wala. Leviticus chapter 27 verse 30. Ayan. Inyong pansinin. Ang lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga
ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. Yan po ang sabi ng ating talata. Sabi sa English, meron ba tayo sa English? Tingnan natin. Leviticus 27 verse 30. Okay. Nandiyan na? And all the tithes of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. Ay sa Panginoon. It is holy unto the Lord. Pag binasa pa po ninyo yung mga talatang sumusunod, pati po yung mga bakahan, yung mga hayop, sabi po ng talata, doon po sa bandang baba pa, sabi rin po ng Panginoon sa Panginoon. Okay, nais ko lang pong itong maibahagi sa atin, itong bahaging ito sapagkat minsan, up to this time tayo mayroong tanong. Gusto ko lang pong i-clarify. And the next point is, wala pong talata sa banal na kasulatan pa akong nakikita na ang sabi ng Panginoon, ang tithe na yan ay hindi na akin. Wala pa po ako nakikita. Okay. Ang New Testament po ay ating binubuksan at binabasa natin, most especially ang Corinthians, na ang akin pong pagkaunawa, since na hindi po naman sinabi ng Panginoon na ang tithe ay hindi na akin. In fact, sa Matthew 23:23, ang sabi ng Panginoon, huwag niyong di gawin yung iba. At yun po ay tithe ang tinutukoy and offering. No, instruction pa rin po ng Panginoon. Okay? Yun sa Korinto. Yun pong sa Korinto, ang ibig sabihin po ng banal na kasulatan, ang maging way natin sa panahon ng Korinto ay hindi po nakasalalay sa isang obligasyon ang ating pagbibigay, kundi nakasalalay sa pag-ibig natin sa Panginoon. Aha. Ang bagong tipan po ay pag-ibig na po ang dinidiscuss. No? So, ang ibig sabihin po, pasimula doon sa utos hanggang sa pag-ibig. Maging practice, ang practice na ito, hindi na dahil ikay pinipilit, kundi dahil ikaw ay umiibig sa Panginoon. Ang atin pong pagpunta sa church, dapat po tayong dumating sa puntos na ako'y pupunta sa simbahan sapagkat mahal ko ang Diyos. Hindi ako pupunta ron dahil ako'y inuutusan ng Diyos. Yan po ang maganda pong makita natin na espiritu sa ating buhay. Alam po ninyo, napakahirap po na gawin ang isang gawain na ang ating sinusunod ay utos. Na isang, gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito. Pero napakaganda pong ginagawa natin ang isang gawain na nakasalalay sa pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos. Di po baga? Okay. So, salamat po sa Panginoon. Ang giving po ay aral ng Panginoon. Itinuturo ito ng banal na kasulatan upang ating gawin. At ito po ay itinuturo sa atin upang magawa natin yung ating bahagi sa gawain ng Panginoon. Meron pong plano ang Panginoon sa lahat ng yan. Siya ang may plano niyan. Ang atin lamang katungkulan ay, ano ba yung plano mo, Panginoon? Ano ba yung kagustuhan mo sa mga bahaging ito? At Panginoon, kami po'y susunod sa iyo. Yan po ang ating Panginoong Diyos eh. No? Okay. At in return, ang sabi po ng ating binasang talata, ang Diyos ay matutuwa sa atin at ang Diyos ay pagpapalain tayo. Kung nyo pong pinansin yung ating binasang talata, basahin uli natin yung 2 Corinthians. No? Tingnan po uli natin ngayon yung 2 Corinthians
chapter 9, verses 6 to verse number 10. No? Inyong pansinin dito, ang sabi ng talata, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana. At ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Kung inyong papansinin, ang dating ng pangungusap, tayo tinuturuan. Tayo tinuturuan na maging voluntary yung ating ginagawa, hindi na sa ating buhay, na kumbaga, maging dalahin ito. Kumbaga, ito yung practice na ng ating buhay. No? And then, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso. Alam po nyo, ang pagbibigay na hindi kayo nagagalak, wala ring kwenta ho yan sa ating Panginoon Diyos. Hindi rin natutuwa ang Panginoon. Okay? Huwag magbigay na mabigat sa loob dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Verse 8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat gawang mabuti. Katulad po ng quoted sa Old Testament, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katuwiran ay mananatili magpakailanman. At ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik. Sino yon? Sino yung nagbibigay ng binhi sa naghahasik? Ang Diyos. No? Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng bunga ng inyong katuwiran. Kaya po ang giving, mga kapatid, ay isang napakahalagang bahagi ng pag-aaral sa ating buhay. Napakahalaga po nito. Now, nais ko pong bumanggit ng ilang katotohanan tungkol po sa gawain ng pagbibigay. Okay, ano po ba ang katotohanan dito? Una, what we give to God is God's. Ang ating ibinibigay sa Diyos ay sa Diyos din. Hindi yan atin. Okay? 1 Chronicles chapter 29, 11 and 12. Hindi ko nababasahin yan. Kayo na po ang magbasa. Ang ating ibinibigay sa Diyos ay sa Diyos din. No? At kung ating tatanungin, bakit ito'y kung sa Panginoon ay hinihingi pa niya? Ay kanya rin naman pala. Pero alam po ninyo, ang isa pong lesson na itinuturo doon ay yung ating pagsunod. Yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya. Sapagkat tayo po mga tao ay mayroong likas na kahiwalay sa kalooban ng Diyos. Bakit yan ay sa Panginoon ay kanyang ibinigay sa akin pagkatapos siya'y nagtuturo pa rin na aking ibigay sa kanya. No? Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Yan, 2 talatang yan, basahin po ninyo, wala tayong atin. Pangalawa po, na bagay na nais ko pong sabihin sa atin tungkol po sa giving, it is a test of faith and obedience. Ito po ay pagsubok sa ating pananampalataya at pagsunod. Malakay chapter 3, 10 to 12. Pagsubok. No? Ang ating Panginoong Diyos ay nais niyang makita tayo na tayo po ay nananampalataya sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Binasa na po natin ang talatang yan from verses 10 to verse number 12. Sabi niya ng Panginoon, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang sisidlan
na walang sapat na silid na kalagyan, ang biyaya na walang sapat na silid na kalagyan. No, Kanya yan. Hinihingi sa atin. So, anong Kanyang itinuturo rito? Yung ating pagtitiwala sa Kanya. Yung ating pagsunod sa Kanya. No? Ngayon, bilang tao, no, minsan, hungkag ang ating paniniwala. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. No? Meron tayong paniniwalang atin. No? Parang pinapaniwala natin sa ating sarili, hindi totoo ang Diyos. Okay? Test of obedience. Faith in obedience. Okay. Halimbawa, kung hindi ka pagpalain ng Diyos, sangayon sa iyong ini-expect, ang tanong, tama bang sumunod sa Diyos? Tama ba? Ha? O tama bang sumuway sa Diyos? Minsan tayo ay makipot ang isip na hanggat ako'y pinagpapala ng Diyos, ako'y susunod sa Kanya. At hanggat hindi ako pinagpapala ng Diyos, hindi ako susunod sa Kanya. Minsan tayo po'y dinadala ng Diyos muna doon sa katotohanan kahit na ako'y walang ibinibigay sa iyo. Sumunod ka pa rin sa akin. Aha. Sumunod ka pa rin sa akin. Kung talagang ako'y kinikilala mong Panginoon at iyong Diyos. Aha. Nilalagay tayo ron sa ganung mga kaalaman. Tinuturuan tayo na makita natin, sino ba itong Diyos na ito? Ito ba'y susundin ko o hindi? Pero ang gusto po ng Panginoon, siya'y ating sundin. Sabi ng Panginoon doon sa Malakay chapter 3, 10-12, subukan ninyo ako. Meron siyang promise, no? Na pagpapalain tayo. How about kung i-delay ng Panginoon ng kaunti yung kanyang blessing? Papaghantayin ka upang lalo kang manalangin. Alam niyo, minsan ang ating Panginoon, hindi agad ibinibigay yung ating hinihingi upang tayo matuto ng manalangin. Buhat nung ako'y magkasakit ng diabetes. At wala pa nun. Palagi po akong nananalangin, Lord, pagalingin mo po ako. Lord, pagalingin mo po ako. Na, yung siruan, maraming beses akong umiiyak sa aking pananalangin. Na, minsan nga dumarating sa puntos na ako kayo tutugunin pa ng Panginoon. Pero ako'y natutong manalangin. No, at nilalawakan ko yung kaisipan ko. Ang Panginoon ay merong layunin dito Ang Panginoon ay merong layunin dito. Alam niyo, pagka tayo walang problema, hindi tayo nananalangin. Mababaw yung ating panalangin. Ganyan tayo Pero sa oras na tayo po'y nasa matinding kagipitan, doon natin binubuksan, doon tayo natututo ng malalim na panalangin, taimtim na panalangin at paghingi sa ating Panginoong Diyos. Na? Okay. Test of faith and obedience. Third, which is related na rin po sa aking binanggit. It is a test of character. It is a test of character. Asal, pag-uugali. 1 Corinthians chapter 4 verse 7, Matthew chapter 25 verse 21, and then 26 to 30, and 1 Timothy chapter 6 verse 7. Ito ay pagsubok sa ating ugali. Ugali. No? Okay? Bakit ugali? No? Alam natin, sabi nung ating binasa sa Leviticus 27 verse 30, yan ay sa Panginoon. Ngayon, ano ang gagawin mong ugali nang para sa Panginoon? Kukunin mo ba yan o ibibigay mo sa Panginoon? Kaya po, it's a test of character. And
Pangapat, it's a test of love. Test ng pag-ibig and maturity. Test, pagsubok sa ating pag-ibig at maturidad ng ating pananampalataya. Alam po niyo mga kapatid, hanggat hindi tayo namamature sa ating pag-ibig at sa ating pananampalataya, ito'y mananatiling isang malaking katanungan at isang napakabigat na dalahin ng ating buhay. Test of love and maturity. Kaya po mga kapatid, sa oras na tayo po ay lumago sa mga kaalamang ito, sa pag-ibig at maturity ng ating pananampalataya sa Panginoong Diyos, hindi na tayo magtatanong, Lord, I know. Alam ko ang instruction mo from the Bible kung ano ang gagawin ko. Na yan man ay hindi na pag-usapan o minsan-minsan lamang pag-usapan sapagkat naunawaan mo ang katotohanan yan, yan ay iyong gagawin. Sapagkat na-mature ka sa iyong pananampalataya. Buhat ng matutunan ko yan, ginagawa ko yan. Sapagkat natutunan ko na yun, instruction yun ng banal na kasulatan. Okay. Sana po, ngayong umaga, ay naunawaan natin ang ating pinag-aaralan. So, salamat po sa Panginoong Diyos. Itinuturo ng banal na kasulatan ang mga bagay na ito at wala pong naisin ang Panginoon dito. Hindi ang purpose ng Panginoon dito ay maghirap tayo, kundi iayos ang buhay natin at sa pag-aayos ng buhay natin ay doon niya pagpapalain ang ating buhay. Okay? Nung isang araw, ngayon doon sa TV, wala ng TBN. Sabi po ni John Tisin, na isa sa paborito kong speaker, meron diyang ilustrasyon tungkol sa alak na yung lumang alak at lumang bagong alak. Ilalagay mo saan ilalagay yung lumang alak? Sa lumang lalagyan. Saan mo ilalagay yung bagong alak? Sa bagong sisidlan. Pag inilagay mo yung bagong alak sa lumang sisidlan, ano mangyayari sa lumang sisidlan? Sasabog. Okay? Ang prinsipyo pong itinuturo ay ganito, hanggat hindi nadidevelop ang ating buhay upang tayo'y pagkatiwalaan ng Panginoon ng Kanyang biyaya, ay hindi po niya ibubuhos ang maraming biyaya. Bakit ko ito lalagyan ng marami? Ay hindi ayos ang sisidlan. Prinsipyo, sa pagkukonstruct ng building, may mga biga. Beam. Alam po niyo yung beam na yan, nagawa na, nakalagay na. Pero hindi po yan bubuhusan ng walang tukod. Na hindi natitiyak na matibay ang tukod. Sapagkat pag binuhusan mo yung beam na yan na walang tukod, magkukulaps ang beam. Ang buhay po natin parang beam. Pag tayo binuhusan ng maraming pagpapala, magkukulaps tayo. Paano tayo magkukulaps? Isa riyan, baka tayo hindi na sumimba. Isang way ng collapse yun. Sabi ng Panginoon sa Israel, baka naman pagkakainadala ko sa promised land na binubukalan ng gatas at bulot at sumagana kayo ay malimutan na ninyo ang nagbibigay sa inyo. At nangyari. Ang giving po na itinuturo ng banal na kasulatan ay hindi po parusa. Hindi po ito isang pasanin na dapat nating katakutan. Ito po ay pabuya ng Diyos upang tayo'y Kanyang pagpalain. Amen? Siya, tapos na. Tapos na kung nakikita po natin ang ganun.
Okay. Now, hindi pa ho tapos. Atin pong pag-aralan. Ngayon pong umaga, gusto ko kayong dalahin sa isang kalagayan na maging madali ang pagbibigay. Paano po natin magagawa ang pagbibigay ng may kadalian? Na? I hope do sa aking unang mga binanggit ay meron na tayong nakuha na katotohanan. Ang sabi po ng Bible sa Luke 8, verse 6:38, give, and it shall be given unto you. Magbigay kayo, at kayo'y bibigyan. Pikpik, liglig, umaawas, ay ilalagay sa inyong kandungan. Give, ang sabi po ng Bible. Pero, ang hirap. Bakit ba mahirap? Bakit mahirap magbigay? No? Pag tinanong ko kayo, ano po ang malaking problema at mahirap magbigay? Ano ang kaduluduluhan, kasok-dulsok-dulan? Alam po ninyo kung bakit? Ang pinaka-problema ay ang puso. Puso. No? Ang sabi naman sa ating binasa, pagbabasahin niyo po yung Korinto, hindi naman siya humihingi nang wala ka. No? Hindi kahihingan ng Panginoon nang wala ka. At anong ibibigay mo kung wala ka? But kahit nakakaunti ang nasa sa iyo, o kahit marami ang nasa sa iyo, ang instruction ng Bible ay give. Pero sa giving, binigyan tayo ng Diyos ng instruction na pantay-pantay dyan sa 2 Corinthians. Giving na pantay-pantay, yan po ay tithe. No? Saan magpapantay ang mayaman at mahirap sa pagbibigay? Meron kang kita linggo-linggo 50,000, ang isang mahirap 10 piso o 100. Paano kayo magpapantay? Alam po nyo, hindi po ito magpapantay sa amount. Pero ito'y magpapantay pag sinunod mo ang instruction ng Diyos. Yung tithe ng aking 100 at yung tithe ng iyong 50,000, pantay yun. Wala nakakalamang doon. Pantayan sa Panginoon. No? Pero pag 50,000 na, parang yung isang miyembro, Pastor, pag-pray po niyo ako na ako'y magkatrabaho at ako'y makapagbigay. Nakwento na rin ni Brother Joseph yon. Nung maliit pa ang kanyang bigay, faithful siya. Faithful. Hanggang, malaki na. Kausapin daw, Pastor, sana po ay ako hindi na magbibigay ng tithe ko dahil sobra ng malaki. No? Nangihinayang na siya. Nangihinayang. O sige, kakausapin uli natin ang Panginoon. Pray tayong dalawa. Panginoon, ibalik mo na po uli sa dati niyang sweldo ang iyong anak na ito para siya hindi mahirapan. Pastor, huwag po. Magbibigay na po ako. No, ang Diyos na nagpapala sa atin eh. No? Ang sabi nga po ng Bible, hindi atin yan. Wala kang iyo riyan. Katiwala tayo. Okay, nalalayo ako eh. Okay. 2 Corinthians, chapter 8, verses 1 to 5. Gusto ko po ulit tayong bumalik doon sa talatang yun. Sa text na yun. Yung chapter 9, nakita natin, ang gusto ng Panginoon, i-bless po tayo. Ba't ang atin pong tanong, paano tayo makapagbibigay ng madali? Alam na natin, ito yung instruction ng Diyos. Itinuturo ng banal na kasulatan. Pero paano ako makapagbibigay ng madali? Okay. Verse number 2. Chapter 8, 2 Corinthians, verses 1 and 2, basahin po natin. Bukod dito, mga kapatid, ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Mga iglesia ng Macedonia. Marami mga churches.
2, ito na yung ating talata, kung paano sa maraming pagsubok, sa kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan, ang kanilang malabis na karukhaan ay sumasagana sa kayamanan ng kagandahang loob. At pag inyo pong binasa, sa verse number 4, ito po'y giving. Sila po ay nagbigay. Ano? Ang hirap ng kanilang kalagayan, pero ang sabi po rito, sila'y sinusubok, mayroong mga pagsubok ng kapigatian, may mga persecution, ano? And then, ang sabi, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan sa pagbibigay po yan, pagka inyong tinina ng nilalaman, giving po ang pinag-uusapan, ang kanilang malabis na karukhaan ay sumasagana sa kayamanan ng kagandahang loob. Kumbaga, sila'y wala na, sila'y mahirap na, pero yung giving po nila'y ganun nila ginagawa. Nakita po ba niyo yan sa talata? Nakita niyo yan? Sino nakakita yun na ang tinidiscuss doon? Kita niyo? Okay. Pero paano po? Ang una po mga kapatid, para po, and I believe, ito'y isa sa kanilang ginawa, para po tayo makapagbigay ng hindi mabigat. Ito po ang dapat makarating sa ating buhay, unawa, puso, damdamin. Number 1, counting it a privilege of expressing thanksgiving to God. Ito po'y ating bilangin na pribilehiyo ng pagpapahayag ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Aha. Kung ako'y nagbibigay, ay sinasabi kong ito'y aking pribilehiyo. Aha. At yan po ang isang bagay na dapat nating makita. Dito po sa verse number 2, nakikita ko po sa mga iglesia ng Macedonia kung bakit sila mayroong ganung kasidian ay sapagkat kinikilala po nila itong pribilehiyo na makapagbigay sa Panginoong Diyos ng ganang sa Kanya. Well, bakit pribilehiyo? At pag sinabi po nating pribilehiyo, ay dakilang bagay yan. Privilege. Yung salitang pribilehiyo, mga kapatid, ayan po isang tagpo sa iyong buhay na hindi ang lahat mayroon yan. Sino nakasakay na sa eroplano? Taas nga po ang kamay. Ayan. Sino hindi pa? Pero ito po, ang napakarami sa inyo, pag mayroong nagsabing, gusto mo bang makasakay sa eroplano? Yung mga hindi pa nakakasakay. Ay, pribilehiyo yan, pribilehiyo, pribilehiyo. Sama ako dyan. Noong dahong una-una, dyan sa Manila, pagka yung anong araw na yon inililigid. Anong date yun? Isasakay kayo sa helicopter o dyan yata sa ano. Iikot kayo dyan sa Manila. Libre. Oo, agawan diyan ng ako. Sapagkat pribilehiyo. Hindi nakakasakay sa eroplano eh. No, privilege. Isang magandang pagkakataon. Mga kapatid, alam po nyo, isang pribilehiyo po ang pagbibigay sa Panginoon. Pribilehiyo. Why? Mga kapatid, sino ba itong Diyos na ito? Sa totoo, pag iyong sinuri ang Diyos, hindi niya kailangan ng ibinibigay mo. Kanya yan eh. No? Kanya yan eh. Siya ba'y naghahangad pa ng anumang bagay? Pero pribilehiyo, sapagkat ito pong Diyos na ito ay banal, dakila, lahat Kanya ang mga bagay. No? Ay magbibigay ka na isang taong makasalanan na hindi ka katanggap-tanggap ay Kanyang tatanggapin ang ibinibigay mo dahil binigyan Kanya ng pribilehiyo, ngayong ikaw ay Kanyang maging anak na.
Alam natin ang istorya ni Cain at si Abel. Naghandog. Tinanggap ba yung kay Cain? Nung hindi tinanggap, natuwa ba siya? Nagalit. Pinatay niya si Abel. No? Mga kapatid, pribilehiyo po ang giving. Kung atin pong bibilangin ito'y aking pribilehiyo sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay napakabuti. Marami po tayong may pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Diyan po sa 1 Chronicles 29:11 and 12. Kung tinatanggap mo ang greatness, kung ikaw ay dakila, sa tingin mo'y dakila ka ngayon, kung sa palagay mo, kung ikaw ngayon ay mayroong power, kung ikaw ngayon ay mayroong kapangyarihan, kung ikaw ngayon ay nagtatagumpay, kung ikaw ngayon ay may mga kayamanan, kung ikaw ngayon ay may karangalan, ay tandaan mo, it is only because of the grace of God to you. Basahin po niyo ang talata. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, ang pagtatagumpay, ang karangalan, sapagkat lahat ng nanga sa langit at nanga sa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Next verse. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Mayroon bang kailangan ng Diyos sa atin? Wala. Pero bakit niya hinihingi ang bagay na ito? Sabi ko nga po sa inyo kanina, dinidevelop niya tayo. At magagawa natin ito kung sasabihin natin, it is my privilege na ang Panginoon ay aking mabigyan ng aking kaloob. No? Amen? Alam po nyo, magiging mananatiling mabigat ang pagbibigay hanggat hindi tayo namamature, hanggat hindi natin tinitingnan na ang pagbibigay sa Panginoon ay isang pribilehiyo sa ating bahagi. Napakarami pong biyaya sa atin ng Panginoon, not only the material things na ating binanggit, but also the spiritual salvation and all spiritual blessings. Yan po ay mula sa ating Panginoong Diyos. Na Kanya ang lahat, napakabanal niya, tatanggapin ba ng Diyos itong aking ibibigay na ito? Pero pag tinanggap ng Panginoon, matutuwa ka, ay, tinanggap ng Panginoon yung aking handog. Pero pagka ang inyong handog ay hindi tinanggap ng Panginoon, iiyak kayo, katulad ni Cain. Amen? A privilege. Number two. So sa madaling salita, dapat po nating baguhin ang ating isipan sa gawain ng pagbibigay at i-consider po natin ito na pribilehiyo. Pangalawa, verse number 3. 2 Corinthians 8, verse number 3, sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatutuo ako ng higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa kanilang sariling kalooban. Grabe ang kanilang pagbibigay, no? Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatutuo ako at higit pa sa kanilang kaya. Kaya nga po, ito yung text ng sacrificial giving. Higit pa sa kanilang kaya ang giving nila. Now, pangalawa, hindi po lamang natin ito ibibilang na pribilehiyo, but also, dapat natin itong bilangin, counting it a proclamation of the sincerity of your love to God. Proclamation of the sincerity of your love to God. Iyong pagpapahayag ng iyong
sinseridad ng iyong pag-ibig sa Diyos. Alam po nyo, pag wala pong pag-ibig, I believe, itong mga taga-Korintong ito ay hindi po makapagbibigay ng ganong sakripisyo na wala po yung pag-ibig. Kasinsiruhan ng pagbibigay. Pero kanila nagawa. Bakit? Anong mayroon sa kanila? Pag-ibig. Pag-ibig. So, pag ito'y ating kinukonsider as proclamation of our sincerity, madali pong ibigay. Lord, mahal kita. Mahal ko kayo. Ito'y inyo at mahal ko kayo. It's not hard to give. Katulad po ng iglesyang ito. Hindi po magiging mahirap. Alam po ninyo, nung pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. John 3:16. Romans 5:8. No? Kapahayagan. Hindi lang tithe yun. The whole thing ng anak, ibinigay ng Panginoong Diyos. Alam po niyo mga kapatid, kung sinisikap po nating patunayan ang husay natin sa harapan ng mga tao, kung gaanong kagaling natin, minsan tayo ganun gusto nating patunayan sa harapan ng mga tao na tayo ay magaling, mahusay. Alam po niyo, ang pinakamaganda ay atin pong mapatunayan sa Panginoong Diyos. Sa Diyos natin patunayan. Lord, kung meron po akong unang patutunayan, sa inyo ko po gustong ipakita. Hindi po totoo magandang tayo napakahusay sa tao, pero tayo hindi mahusay sa Diyos. Amen? Okay. Number 3, verse 4. Verse 4. Sabi ng verse 4, na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito, at pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, na lubhang ipinamamanhik sa amin. Ipinagpipilitan ang biyayang ito, yung kanilang giving. At sa pakikisama sa pangangasiwa ng abuloy sa mga banal. Isa po sa purpose ng giving ay meron po nangangailangan dapat bibigyan. Okay. Ano po yung pangatlo? Number 1? Ano yung number 1? Pribilehyo. Number 2? Proclamation of sincerity. Number 3. Number 3, from verse number 4, counting it a positive action of your love in the ministry of God. Counting it a positive action of your love in the ministry of God. Positive action. Sarap Ano bang gagawin ko rito? Alam po nyo, naalala ko po ang aking tatay. Noon lang isang few months ago, matanda na po siya, 94 years old. Isang araw, nagbigay po siya ng 25,000 pesos. Kung kani-kanino ibinigay. Binigyan ako ng purpose ng kanyang pagbibigay para sa evangelism. Binigyan yung aking ate sa Durungaw, si Brother Ayo, yung kanyang mga kilalang mga pastor na ilan, At nung nandoon kami sa Kilarome, nagkwento si Pastor Ramil Porto na siya ay nag-report sa tatay. Tatay ko yun Tatay, Lolo, alam po ba niyo ang aking ginawa doon sa inyong pera? Isang araw po ng linggo, ako'y kumuha ng jeep at ako'y nanundo ng mga tao. Doon po sa aming special program, ang dami ko pong nahakot na tao at ang dami pong tumanggap. Umiyak yung matanda. Umiyak yung matanda.
dahil nandoon po yung kanyang kaisipan sa gawain ng Panginoon. Alam po ninyo, pagka tayo talagang umiibig, hindi po pwedeng tayo ay umiibig na wala tayong ginagawa. Hindi tayo masasabing tunay na umiibig na wala tayong sakripisyo. Kung ito may ating itinuturing na sakripisyo. Pero hindi nga po At napakasarap po na maging positibo tayo sa bagay nito, sa pagbibigay. Mga kapatid, maging ganun ang pananaw natin, maging ganun ang takbo ng ating kamalayan. Sa Panginoon itong lahat na ito ay pinagkatiwala sa akin, tinitest niya yung pananampalataya ko, tinitest niya ang aking pagsunod sa Kanya, but Lord, mahal kita, patutunayan ko, Panginoon, ang aking faithfulness sa iyo. Sa ganitong bagay, gagawin ko, Panginoon. Hanggat hindi po natin tinitingnan ang ating pagbibigay sa tamang pananaw, mahirap pong magbigay. Bakit ako magbibigay? Sabi ng Diyos mahal ko ang Diyos mahal ko ang kanyang gawain Pero, pag inalis mo sa katotohanan yan, mahirap na para sa iyo. Mahirap na para sa iyo. Mabigat. At ayaw ng Panginoon na maging mabigat ang ating pagbibigay. Kaya po ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano sabi sa sunod? And all these things shall be added unto you. Ano muna ang una? Seek ye first the kingdom of God. Ang gusto natin lang doon sa verse na yun yung dulo. And all these things shall be added unto you. Ay wala yung seek ye first. Ganon tayo dito sa giving, dinidevelop ang ating pagkatao ng Diyos. Mga kapatid, yan po ang gusto ko maitanim sa pagtatapos ng ating pag-aaral kung mayroon pong giving na itinuturo ang Diyos sa atin for our development and for our blessings. Okay, last. Verse number 5. At tapos na tayo. Sabi po ng verse number 5, at ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan. Na-surprise yung mga alagad, Kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Note that statement. Ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Paano nila nagawa yung bagay na yun? Ayun yun ang sabi. Ibinigay nila ang kanilang sarili. Number 3. Number 4. Counting it, progression in the spiritual knowledge of God. Yung giving ay iyong ibinibigay bilang kapahayagan ng iyong paglago sa iyong spiritual na kaalaman sa Diyos. Bakit pa ako magbibigay? Alam nyo, ang isip ng tao na hindi Kristiyano, pag ikaw ay nagbigay, ikay kinakwartahan. Niluluko ka sa simbahang ayan. Kwartahan diyan. Yun ang takbo ng isip ng mga tao. Mahirap yun. Pero pag naunawaan mo, ikaw sa iyong sarili, in fact, walang namimilit sa atin dito. Walang lalapit dito sa, oy, hindi ka nagbibigay. Wala. Ang atin lang itinuturo rito. Ito yung sabi ng Bible. At ito yung development na inaasahan sa atin ng Diyos. So nakikita po natin dito, ang attitude ng mga mananampalatayang ito, yun pong kanilang spiritual progression sa kanilang spiritual na buhay. Sila po'y lumago sa kanilang pananampalataya at ngayon, sila ay masaya na sa Panginoon. Alam po ninyo, sa huli,
Walang Kristiyano na magiging malago sa pananampalataya ang magiging maramot sa Diyos at sa gawain ng Diyos. Tulad ng sinasabi ng mga apostol. 2 Corinthians 5:14. The love for the love of Christ constraineth us. Ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa amin. No? Okay. Ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa amin. Yung pag-ibig na yun, alam nyo, para din panliligaw yun eh. Pagka ikay napaibig sa isang dalaga, no? Yung bulaklak ng kapitbahay, nanakawin mo maibigay mo lang. Dahil nung pag-ibig, kahit na mali. No? Bakit mo kaya ninanakaw yung aking bulaklak na yan? Ibibigay ko ho sa aking iniibig. No. Kahit na mali, pero lalo higit yung pag-ibig sa Panginoong Diyos ay pipilit sa atin. Amen? Kayo po ba'y nakakaramdam ng pag-ibig ng Diyos? Nararamdaman ba niyo yung pamimilit ng pag-ibig na yon ng Panginoon? Ha? Huling talata, Psalms 116 verse 12. Pagkatapos na makita ni David ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos sa kanya, ang sabi niya, ano ngayon? What shall I render unto the Lord? Anong ibabayad ko ngayon sa Panginoon? Sa lahat ng kanyang kabutihan sa akin. And then sabi ng mga talata, ito ang gagawin ko, ito ang gagawin ko. Ito ang gagawin ko. Na? Mga kapatid, sana po ang aking dalangin, maabot natin yung spiritual level ng ating pananampalataya, na ang giving ay hindi issue ng ating buhay, na tayo'y hirap na hirap dito, kundi buong kaluguran, at ang Diyos naman ay napakabiyayang tayo po ay pagpapalain niya at sasabihin niyang, anak, walang dahilan para hindi ko ibuhos sa iyo ang aking mga biyaya at pagpapala. Yun po ang napakagandang maabot ng ating buhay. No? Alam po ninyo, nais ng Diyos na tayo pagpalain. Nais ng Panginoon. Nandiyan dyan ang example, ang araw, ang hangin, ang iba pang mga bagay. Sabi ng talata doon sa Romans 8, kung kanyang ibinigay ang kanyang anak. Anong verse na yun? Romans 8:32. Tingnan yung talatang yan. Romans 8:32. Dagdag na. Pumasok lang sa isip ko No? Siya, ang Diyos Ama, na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Dinidevelop po ang isang buhay na maganda sa ating buhay. Ang tanong sa atin po lamang, gusto mo bang ma-develop ang isang buhay na maganda sa iyo? Gusto mo ba ang biyaya ng Panginoon? Sa kahuli-hulihan po, mahirap pong gampanan ang sumunod sa Diyos na ikaw ay hindi mananampalataya ng Diyos. Hanggat hindi ka anak ng Diyos, hindi mo maintindihan ang bagay nito. Dapat ka munang maligtas. Dapat mo munang maintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, ang buhay na walang hanggan sa iyo, pagpapatawad ng Diyos sa iyo, ito ay biyaya niya. At pagkatapos, saka ka palang maaring tunay na makaranas ng bagong pagbabago sa iyong buhay. At nawa po tayo na pagpala ng salita ng Diyos at purihin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo at tayo po'y magwakas sa panalangin. Dakila po namin Diyos, salamat po ngayong umaga. Ama, ito po yung last preaching po about this matter. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyong pagkilos ng inyong Santong Espiritu. Lord, naunawaan namin ang inyong banal na kalooban. At aming Panginoon, patawad po kung sa aming mga isip, sa aming mga puso, kami ay mayroong takot o mayroong mga bagay na pumipigil sa amin. Lord, ang nais mo
pagpalain mo kami. Aming Panginoon, nawa nga po, tulungan mo rin po naman kami sa mga katotohanan ng inyong salita. Magising kami sa katotohanan ng kayo, O Diyos, ang tunay na aming itinataas. Kayo ang aming tunay na sinusunod. Panginoon, kayo nga po ang kumilos sa amin ngayong umaga. Alisin mo po ang takot. Alisin mo po ang mga negatibong kaisipan, mga makalamang kaisipan sa aming buhay. At tulungan mo kaming lumago at tumibay sa iyo. At habang tayo po'y nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, ngayong pong umaga, nag-aral tayo ng salita ng Diyos. Ikaw ba'y mananampalataya na ng Diyos? Ikaw ba'y ligtas na? Ang unang-una na nais ng Diyos sa iyo ay ang iyong kaligtasan ng kaluluwa. Nais ng Panginoong ang iyong kaluluwa ay sa langit. Makarating paglisan mo sa buhay na ito. Salamat sa Diyos. Ibinigay niya ang Panginoong Jesus upang magbayad ng iyong kasalanan, ng ating kasalanan. At ang sabi niya, pag tinanggap mo siya sa iyong puso, sa pananampalataya, ikaw ay kanyang bibigyan ng buhay na walang hanggan. Gusto mo bang tanggapin sa Jesus ngayong umaga? Gusto mo ba ng kaligtasan ng Panginoon? This is your time. This is your time. Pero po ba magtataas ng kamay? Sa mga mananampalataya, nag-aral tayo for 1 month time about giving. Meron ka bang takot? Meron ka bang pangamba? Meron ka bang alinlangan? Ngayong umaga, nag-aral tayo at nakita mo ang mga katotohanan ng pagbibigay. Kung meron kang nais ilapit sa Diyos, Lord, salamat po, naunawaan ko. Tulungan mo po ako, Panginoong Diyos, sa paglago sa mga katotohanan ito. Lord, ang nais ko po yung pagpapala mo at ang biyaya mo. Hindi ang palo mo o ang parusa mo. Kung kayo po ay mayroong nais ilapit sa Diyos, nais niyo pumunta rito sa unahan, manalangin, kausapin niyo ang Panginoon. Amen. Ama, ina, anak, maaaring ngayon wala ka pang gaanong pagkita, ba't naunawaan mo, maaari ka manalangin, Lord, salamat po. Salamat, Panginoon, na ako ay mayroon ng pundasyon na sa akin pong paglaki ay pwede ko nang sundan. Panginoon, narito po ako. Is that your prayer? Meron bang takot sa buhay mo? Lord, ako po'y natatakot. Tulungan mo po ako. Meron pa po ba? Panginoon namin Diyos, salamat po. At aming Ama, narito po ang inyong mga anak na kaluhod. Tugunin mo po, Panginoon, sa ngayon sa kanilang idinadalangin sa inyo. Akin pong idinadalangin, Ama, tulungan mo po ang iglesyang ito na tunay po na lumago sa kaalaman mo. Tulungan mo po ang bawat isang nakinig ngayong umaga, maging ang aming mga kaibigan. Lord, pagpalain mo po ang kanilang buhay at tunay pong kami magtiwala sa inyo. Ama, narito po ang inyong mga anak na kaluhod. Meron po silang idinadalangin, inilalapit. Tugunin mo po, Panginoon, ang kanilang daing sa inyo. Salamat po, alam po namin na kayo ay kasama po namin ngayong umaga. At umaasa po kami sa inyong maraming biyaya at pagpapala, ibubuhos mo sa amin, sapagkat kami po ng inyong mga anak ay handang sumunod sa inyo. Ito po yung aming dalangin. Hiningi po ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen.